Nung malapit na po ako sa exit ng intersection, doon na po bumulaga sa akin yung parang siya, dark red yung kulay po nun. Dark And red. plate number, tandang-tanda ko po kasi huminto po siya. Nakita naman natin sa CCTV, no, walang nagmenor, no? Kaya nga yung point of impact natin, mismong gitna talaga ng intersection. Yung driver ng Mazda MX-5, pwede natin filean ng reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Sir, tuloy naman po yung kaso po from Colonel Aguirre, yung shift traffic po ng QCPD para matulungan din po kayo. Pero sir, sasamahan din po namin kayo sa office ni Attorney Dinglasan para po dun sa show cause order. Lieutenant Colonel, unang-una magandang hapon po sa inyo and maraming salamat po sa agarang pag-aksyon ukol dito sa inilapit na problema ni Mr. Ferrer. Sir, ano-ano na po yung naging steps or procedures po and assistances as well ang na-provide natin sa ating complainant? So ngayon po, ang mga steps, may 6 po kami ng steps, ma'am. Pag ma-receive namin yung case folders mula sa Sector 1, i-verify na namin po. Next na yun, pag na-receive namin, i-verify namin yung case. Interviewin po namin si Mr. Ferrer. I-assist po namin. Bali, ang mga assistants po namin dito, yung sa LTO, ipapaverify namin yung unit na nakabangga sa kanya. Titingnan din po namin yung CCTV, kukunin yung CCTV. Pag naplakahan po, ipapaverify namin sa LTO. Pangatlo, pag na-verify na sa LTO, mag-ano kami ng letter. Mag-create kami ng letter papunta sa nakabangga. Then, pag na-receive niya yung letter, papupuntahin naman namin siya dito. Request namin siya na pumunta dito para maklarify naman niya yung issue niya kung bakit niya nabangga si Mr. Ferrer, bakit niya iniwan sa ere ng mabangga. Ngayon po, ang nangyari, nag-send po kami ng letter pero hindi po niya na-receive. So bale, alam na namin naman kung kanino nakapangalan yung sasakyan na nakabangga kay Sir Ferrer. Ngayon, ang gagawin po namin, ginawa na po namin lahat kaso hindi lang namin na-receive ng sender yung letter namin. So, ang pinakamadali na lang po nating solusyon is to file a case against the may-ari ng sasakyan. So, ipa-file namin ng case. Ito na yung last namin kasi 6 steps. So, ipa-file na namin case. Sasamahan namin si Sir Ferrer na ma-file tong case. Colonel, tama po ba na sa investigation nyo, nalaman nyo na ang pagkakakilanlan nitong SUV driver? Hindi lang po namin alam kung sino yung driver kasi di nakikita po yon. Pero yung lumabas po sa verification namin, may pangalan na po kung sino yung may-ari ng sasakyan. So dahil may pangalan na, siya na lang po ipapailan namin sa court. Naayos naman po namin yung case folder, naka-ready na po. Call na po ni Sir Ferrer kung papailan niya o ipupursue niya yung case against the owner of the vehicle. Sir, ano po yung possible case na maaari nating isang palaban po dito sa owner po ng SUV? 2 po yan. Reckless imprudence resulting to damage to property and physical injury, hit and run. Lastly, Lieutenant Colonel, ano po yung ating mensahe or paalala po sa ating mga motorista? Sa mga motorista po, mag-ingat po tayo sa daan para hindi na mangyari po yung mga ganitong insidente. Hinahinay lang po sa pagdadrive. Pag may aberya naman po, nandito yung QCPD District Traffic Enforcement Unit para tumulong. Sir, Lieutenant Colonel, again, mula po kay Idol Rafi, maraming salamat po sa agarang pag-aksyon na ibinigay nyo at tinuon nyo dito sa ating complainant na si Sir Ferrer. Maraming salamat po. Sir Arsenio, magandang hapon po sa inyo. Ukol dito sa naging problema mo, naging mabilis ang aksyon ni Idol Rafi. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Una-una, magandang hapon po.
Bali, ang nararamdaman ko ngayon sa lubos-lubos yung pasasalamat ko dahil kahit papaano is nabawasan yung isipin ko at saka yung parang tinik sa dibdib na mahuli at mahanap yung nakasagasa na kabanggaan ko. Gusto ko talaga siyang mapanakot sa ginawa niya. Pero bukas palabanin din ako if ever naman na lumutang siya, pwede siyang mag-reach out po sa opisina po ni Senator Raffy Tulfo or kaya kumontak po siya sa akin ng diretsuhan para makapag-usap din po kami. Then, ang pasasalamat ko kay Idol Raffy, thank you po talaga dahil po sa inyo is nakapag-file na rin po ako ng case para po dun sa akusado. Sir, wag po kayong mag-alala. Kami po ay nakaantabay, nakaalalay po sa inyo sa kung ano yung maging progress nitong kasong i-file mo laban dito sa driver ng SUV. Maraming salamat, sir, sa tiwala kay Idol Raffy. Thank you po. Sa taong nakasagasa sa akin, kung ako sa'yo lumabas ka na para makapag-settle tayo habang maaga pa. Dahil hindi ka talaga titigilan ni Sir Raffy Tulfo. So, liliit talaga ang mundo mo. Kung ako sa'yo, lumabas ka na para makapag-settle na tayo. Susumbungan, pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko.